Ito mga kabrad, talagang yung mga alaga natin ito na manok. Ganun ang mga setup natin ngayon. Kasi yung mga ganitong klaseng manok na to, itong pula na yan, yan kasi yung mga hindi maganda maglimlim. Pero marami silang mag-itlog. Mga brad, isang napakagandang hapon dahil tapos na sa maghapon namin trabaho ni Joel, kakape naman kami ngayon. Yan lang mga buhay natin dito sa mini farm. Kaya lang mga kabrad, medyo madidistino tayo ng malayo-layo, madidistino tayo ng Maribeles. Kaya ngayon nag-uusap kami ni Joel tungkol sa setup namin sa ano, dahil siyempre kailangan ipag-feeling ko sa kanya yung mga kung ano yung dapat. Dahil siyempre hindi ka mukha nung nandito ako hapon, umaga, paano kami ni Joel nagtatandem kung ano yung chinecheck namin yung aming mga alaga. Kaya lang sa ngayon, sa Webes, madidistino tayo ng malayo-layo sa Maribeles. Kasi meron tayong project doon na gagawin. Yun nga, malalayo tayo sa ating mga alaga. Pero kaya naman ito ni Joel siguro. Ang ano lang namin, magtatawagan na lang kami sa cellphone para kung ano yung dapat. So ngayon mga kabrad, ngayon ulit, check. Ngayon kami ni Joel, check ako ng mga alaga natin ngayon at saka yung ating mga, tingnan natin kung meron na bang uling napisa na ating mga malagang manok. At sa ngayon mga kabrad, kape muna tayo. Kape muna kami ni Joel. Ito nga kami ni Joel ngayon habang nagkakape, nagpapakain kami ng ating mga alagang manok. Well, yung dito sa may itlog na yun, walang yung umuupo doon, bumabalik naman. Ha? Ganun. Check mo nga, obserbahan mo lang kung ano ha. Obserbahan mo lang. Yan. Ang gaganda mga kabrad ng ating mga rooster yan. Kine naman ito mga kabrad, lalo na kung nasa mga lugar ka na patag. Dito kasi sa amin kung makikita nyo yung paligid natin na yan, makipot, hindi siya pantay. Pero kung ito mga kabrad sa pantay ito mga ano, at least kahit paano yung mga inahin natin na to, yung kalimitan ng mga kabrad kasi natin ng mga inahin na manok, kung saan sa nangingitlog, makikita mo na lang meron lumalabas na kasama yung sisiw nila na napisa. Okay yun. Ang problema mga kabrad, pag tag-ulan, yun ang problema natin. Kaya ngayon nakapagparami kami ng mga sisiw ngayon na kamukha na ito. Ayan, meron tayo ng mga 2 weeks old at meron tayong ito mga 1 week. At meron tayo dito mga 1 month. Ito, kabrad. Ito yung mga 1 month natin mga kabrad yan. Tapos ito naman yung ating mga 2 months old. Ayan, ito to. Ayan sila mga kabrad. Kaya tayo mga kabrad kapagparami ng ganyan. Dahil unang-una, hindi nag-uulan. Pero kung mag-uulan to mga kabrad, itong alaga natin mga manok na yan, ang mga itlog niyan laging basa. Sigurado yon, automatic na yon, kalimitan nabubugok. Kaya pinakamagandang mag-breed or magparami ng manok talaga yung ganitong tag-ulan ay tag-araw. Kaya sa ganitong panahon hanggang sa hindi pa umuulan, mas dadami pa ng dadami yung ating alagang mga manok dahil nadadagdagan na, patuloy na nadadagdagan. Yan, kamukha niya mga kabrad. Meron tayo mga sisiw. Mga kabrad, check din natin ating mga bibe. Ito. Meron pa tayong mga natitira dito, mga lahi ng ating mga bibe, mga kabrad. Pero dito, halos puro babae na yung mga natira na to. Yung ating mga alagang bibi na to. Parang ito na lang, yung nag-iisang barako yata. Ito.
Pero meron tayong nakakawala pa doon na barako. Pero ito, kalimitan nito puro babae na. Ayan, puro babae na yung mga natira natin bibi. Diyan kayo mahapon ha. Ito yung ganyang kalaki mga kabrad yung ating mga manok. Ayan. Kontento na tayo mga kabrad dun sa kaber at saka yung cross ng native at saka yung Rhode Island. Ito yung ating mga indarag naman mga kabrad yan. Ito yung native. Ito maganda maglimlim yan. Itong ating mga alaga na to. Ito mga kabrad yung isa sa pinaka maganda mag-alaga ng ating mga ano, kumbaga yung mga naglilimlim itong ganitong klase. Ayan yan. Yan, titingnan nyo parang decal brown. Yan. Maganda silang maglimlim. Kung ikukumpara mo dito sa ano nga, na yung ibang inahin natin na parang malapot yung pagka Rhode Island, hindi talaga maganda maglimlim. Ito, kamukha na ito. Yan, maganda maglimlim to. Ito mga kabrad yan. Magandang maglimlim tong ating ano na to dahil ito naka 12 yung kanyang napisang sisiw dito. Kaya ngayon ang ginagawa namin ni Joel, ang sabi ko sa kanya, yung mga ito kamukha nito mga kabrad. Ito, yan. Kumbaga yung lapot ng pagiging Rhode Island nila, yan siya. Kaya lang sa paglilimlim, hindi sila maganda maglimlim. Kaya ang ano namin ni Joel, ang setup nga, yung doon tayo sa ano, yung kumbaga yung pagka nangitlog yung mga Rhode Island na ating yung mga malalapot ng dugo na Rhode Island. Ang gagawin ni Joel, ita-transfer niya yung itlog doon sa mga naglilimlim. Ito kamukha na ito mga kabrad. Ito, isa to sa pinakamaganda maglimlim, yung dalawa na yan. Mas na ano sa kanila kasi, ano yung bang pagka-native nila, nangingibabaw pa rin. Ito, kamukha na ito mga kabrad. Itong isa na yan mga kabrad. Ito, ayan, yung dalawa na yan. Native at saka yung kaber, naghalo dyan. Pero yan, may mga similya na sila ng Rhode Island at saka kaber. Ito pa, yan. Ito, ayan, maganda maglimlim. Ito, lalo na to. Kaya lang ito mga kabrad, Chinese chicken, at yan yung kumbaga yung dugo niya nandiyon. Mas malapot pa yung pagiging Chinese chicken ito kumpara mo sa native. Kasi ito yung black meat. Itong inahin natin na yan. Pero kung titignan yung nagsimula sa native, pero ito malaki na to mga kabrad. Malaking gawing inahin. Ito. Yan yung mga pinipili natin mga kabrad na ginagawang inahin. Ito, kamukha na ito, yung sumampa na to, okay siya sa itlog. Marami siyang mga itlog dahil ito, mas ang bloodline ng Rhode Island tsaka kaber. Kaya ang gagawin natin dito mga kabrad, pag nangingitlog to, kikuhain ni Joel yung itlog at itatransfer dito sa mga native natin. Ganun ang gagawin namin, diskarte ni Joel. Dahil sa totoo lang talaga ang Rhode Island, hindi sila nakadesign sa paglilimlim. Itlog lang sila ng itlog, parang white leghorn. Ganun. Pero yan, marami na tayo mga lahi niyan mga kabrad. Tsaka ito, tingnan nyo naman yung ating mga rooster. Malalaki talaga. Kumbaga, nakuha na natin yung hinahangad natin sa mga manok natin, yung laki at saka yung itlog. Kumbaga, egg and meat, nakuha na natin. Kaya hindi na tayo mag-experiment pa ng iba, bukod na lang dito sa Plymouth at saka yung ating Rhode Island. Kung ano man ang kalabasan nito, ayun na yun. Hanggang doon na lang tayo nun. Tapos, continuous na, breed na lang tayo ng breed ng lahi ng kaber tsaka Rhode Island. Kasi nakuha na natin mga kaberde, yung laki. Ayan o. Sa totoo lang, ang dami na natin dito mga sisiw. Ayan dyan. Sunod-sunod mga kabrad, kung talagang walang incubator yan. Hindi tayo gumamit ng incubator. Lalo na mga kabrad, pag tayo gumamit pa ng incubator. Ayan.
Kasi kaya kumbaga mga kabrad, yun yung pinag-aaralan namin ni Joel na paglipat natin doon sa kabila, talagang mas pararamihin pa natin mga kabrad. At yon sa susunod na ano natin, ihahanap na natin ng market dyan. Dahil siyempre sobrang dami na nila, hindi na natin pwede silang i-stock sa farm. Kailangan nilang mabenta para mapaikot natin yung puhunan. Yan. Ito mga kabrad, talagang yung mga alaga natin ito na manok. Ganun ang mga setup natin ngayon. Kasi yung mga ganitong klaseng manok na to, itong pula na yan, yan kasi yung mga hindi maganda maglimlim. Pero marami silang mag-itlog. Kaya ngayon yung itlog nila, ang gagawin natin doon, kung sakali man mas magkaroon tayo ng incubator uli, pwede natin yun para mas marami, mas mabilis ang production. Pero sa ngayon nga, ang gagawin natin, yung itlog nito, dahil itong mga ganitong klaseng manok, hindi sila naglilimlim na kamukha nung ganyan na manok na native. Yan. Ito talaga magandang ang native talaga, ibang maglimlim. Talagang solid. Pagka nag-itlog sila ng mga 12, mapipisa sa kanila kundi 11, 10. Ayan. Dito wala, hindi sila Minsan meron kami na obserbahan dito ni Joel na naglimlim siya, pero ang napisa lang isa. Yan lang, sa dami ng itlog, kaya sayang din. Kaya iba pa rin nga siyempre yung meron kang incubator, kaya lang sa ngayon, ganito muna ginagawa namin ni Joel dahil ngayon sa panahon ngayon na tag-araw, walang ulan, mas marami, mas magandang ito ngayon yung breeding season ng ating mga alagang manok. Po mga kabrad, dahil nakaikot na naman tayo at nakapagkwentuhan na naman tayo tungkol dun sa ating mga alagang manok. Yun nga po, tsaga-tsaga lang sa lahat ng bagay nga. Pag wala kang tsaga, wala kang nilaga. Ganon din po sa ating pag-aalaga ng ating mga manok. Kung hindi tayo magtsatsaga, hindi natin kayang paramihin to ng ganito. Sa ngayon mga kabrad, patuloy na dumarami yung ating mga alagang manok. At sa susunod, mas dadami pa ng dadami. At meron tayong mga available ngayon na pambenta, meron tayong month-old, meron tayong mga week-old, kaya lahat available. Kaya mga kabrad, muli maraming salamat sa ating lahat. God bless po.